Yo, yo! What's up mga kabuting-ting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron tayo ditong home service na isang electric fan lang. Bali, ang mayari nito ay nag-post lang sa Facebook kung sino yung marunong gumawa ng electric fan at simpo naman na yung isa kong customer kay Ma'am Carmina Bagyo. Yan, shout out sa inyo ma'am. Bali, nirekomenda ako na ako daw ay nagre-repair. So, ito daw ay napa-repair na mga kabuting-ting. Ewan ko lang kung ma-repair ko pa ito. So, try natin itong, ma'am? Inting po. Ayan, nagtanong may-ari, ano yung pangalan ko, mga kabuting-ting. Bale, yan, try natin itong i-repair. Kung ma-repair ba natin ito dahil ito ay na-repair na. At sabi sa akin ng yung sumilip dyan kanina ay napalitan na daw ito ng motor. Siguro ay wag na muna natin itong isaksak. Yan, malapit lang naman ang saksakan, pero wag na muna natin itong isaksak. Bali, titester lang natin at dito natin sa baba ititester ito. Yan, disclaimer lang pala mga kabuting-ting. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling at ayaw mahugot ayun. Ganda ng sahig nila mga kabuting-ting. Laking bahay nito. Lawak pa ng bakura, no? Sana all. And shout out sa may-ari nito. Pero hindi ko alam kung anong pangalan ng may-ari. Hindi ko naman din kasi tinanong. Una, ang gagawin natin ay tanggalin natin yung pangharap na grills. Yan. Tapos, ikot lang natin yung kanyang ilis. Yan, kung makikita nyo ay napaka-prewell. Tapos, walang alog. Yan, bali, sabi ko kanina, ito daw ay pinalitan na ng motor, pero tingin ko, hindi pa ito pinalitan ng motor. Sa tingin ko lang At pasintabi sa unang gumawa nito, hindi ko maalam kung sino yung gumawa nito mga kabuting-ting. Kaya pasintabi na lang. Yan, napakaganda na ang kanyang ikot, prewell, walang alog. So, try natin itong gawin. Bali, magpainit muna ako ng aking panghinang para kung sakaling meron tayong ihinang, ay meron na tayong nakahanda. So, una, tanggalin natin ito, pati ito. Ayan. Napakalinis nitong electric fan na ito. Tapos, uy, wala ng tornilyo. Ay, ito pala, nahulog na. Tapos, tanggalin natin ito mga lock na ito, pwedeng putulin na yan mga kabuting-ting dahil mayroon naman itong tornilyuhan doon sa likod. Pag mga ganito, minsan nababasag ko rin talaga ito. Yan, pinutol lang nga yung iba sa unang gumawa. Ako, puputulin ko rin yan. Dahil, ewan ko kung bakit nilagyan pa ng lock ito sa harap. Mayroon namang tornilyuhan sa likod. Napahirapan yung nagre-repair. Ayan. O yan, nirepair na nga talaga ito. Kaputol-putol na yung ano ba itong kaputol-putol. Yan, hindi talaga ako ang may gawa pag mga ganitong gawa mga kabuting-ting. Tanggalin lang natin itong, yan, dalawang tornilyo na lang din yung ibinalik. Pero yan ay apat, pero kahit dalawa lang na tornilyo magkatapatan ay walang problema rin naman. Okay lang naman din. Mahirapan tayo nito dahil yung kanyang motor ay aluminum ang gamit. Sana ma-repair. Hindi ma-repair ito, wala, sayang yung ating pamasahin nito. Bagay, hindi naman ganun kalayo. Bali, ilang barangay lang naman din simula sa amin. Ayan. Kuha tayong karton, sapin na natin dahil dumudulas. Dahil itong ano na ito parang ewan ko kung tiles yata. Yan, tanggalin natin ito. Itong apat na tornilyo sa pinakamotor niya. Wala na yung tornilyo dito. Hindi na nilagyan ng tornilyo. Capacitor, second hand lang din yata ito. Dali, tanggalin muna natin tong dalawang tornilyo sa pinaka switch nya.
Yan. Napakaliit ng motor na ito. Pinalitan na nga siguro ito ng motor pero napakaliit ng motor na ipinalit. Ako pag nagpapalit ako ng second hand na motor, ang pinapalit ko mga kabuting-ting ay tanso. Ito, pinalitan din, aluminum din. Kaya hindi rin talaga ito tatagal. Ayan ha. Maliit ang motor. Pahirapan ito. Kaya ba kaya ninting ito mga kabuting-ting? Hindi pa naman ginalaw yung pinaka-motor niya. Ayan. Testirin muna natin at putulin muna natin itong dalawang wire na nakakabit sa capacitor. Ito. Sorry po, sorry. Liit ng motor oh. Yan, pag hindi kaya ito ay palitan na lang ito ng ibang motor. Kaso mayroon akong motor na nabili doon sa junk shop na sa bahay naman din. So tester muna natin itong dalawang linya na ito sa galing sa capacitor nakakabit. Tingnan natin kung good pa ba ito. Sa tingin ko pa naman ito ay walang fuse yata. Yata lang ha. Hindi ako sigurado kung may fuse ba ito or wala. Kalimitan kasi sa mga ganito ay nako. Ayan. Kita ba? Kita naman yata. Ayan, wala talaga itong fuse na nakalagay. Pag ganito, nakarekta na ito. Try na lang natin gawin. Ayan, wala tayong nakuhang resistance oh. Ibig sabihin, motor talaga ang problema nito. Medyo mahirapan yata si inting nito ah. Mainit na yata itong aking panghinang. Try natin itong i-repair. Pag hindi na kaya, uwi na lang ako para kumuha ng motor. Agay, may putol na agad. Ito mga kabuting-ting oh, putol. Yan ang mahirap pag ganito. Ito ang kaputol niya. Bigla na lang naputol. Pag ano ko sa nawala pa. Naputol din yata ang kagwang. Ang kaputol nito yung una ko nakita. Wala na. Malabo na ito sa sabaw pa ng pusit na ma-repair. Dali. Hanapin natin yung pinaka nito. Yung una kong hibla na nakita. Dali ha, disturbo tong tali na ito ha. Putulin natin. Bigla na lang naputol kasi. Wala na nga. Ito. Ayan, napaka-iksi oh. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ayan oh. Itong hibla na ito. Ito yung kadugtong niya. Napakaliit din talaga ng motor. Ahay. Mukhang mahirapan ako nito. Naputulin natin yung tali. Kalimitan pag mga ganito mga kabuting-ting, yung mga hibla na naka dito, tawag niyan, mga nakapulupot dito sa mga pinagdugtungan, kumakalas. Kaya hindi talaga tumatagal pag mga ganito. Putulin na lang natin, tapos i-wirings na lang natin ulit para di tayo mahirapan sa kalisod. Ito ang mahirap talaga. Bilangin muna natin tong hibla kung ilang piraso pa ito. Ito. Lima, 6, 7 na lang. 7 piraso na lang. Wala na ito, malabo na ito sa sabaw ng pusit mga kabuting-ting ma-repair.
Hindi na ito marirepair. Mahirap din kasi ito halughugin dahil aluminum. Pag nagasgasan, lalo lang masira ito. Ayun, sakto pa pala ito sana. Ay, hindi. Itong dugtong na ito, dito yan eh. Ako yung nakaputol yata or yung pag ano ko kanina sa tali. Dali ha. Mahirap. Mahirap sa kalisod. Wala na. Dapat dalawang ano nito ang nakalagay. Hibla, ito isa na lang dito sa kulay blue. Tapos dito sa puti, sakto naman dalawang hibla. Tsaka dito sa pula. Tapos may hibla dito sa ito. Papuntang kapasitor. So, hindi ko na to i-repair mga kabutingting. Napakahirap na yan. Kaya stay put muna kayo dyan. Kausapin ko muna yung may-ari kung payag siyang palitan ng motor na tanso ang gagamitin nating motor. So yan, bale update to kayo dito sa aking ginawa. Bale nagkausap na kami ng may-ari na itong motor na ito ay hindi ko na ito kayang i-repair dahil nawala yung isang hibla tapos may isa pang naputol. Bale 8 yung kailangan na hibla kasi nito, 7 na lang. Kaya hindi ko na ito i-repair at nagkausap na kami ng may-ari na papalitan ko na lang ng motor. So ito yung aking ipapalit na motor. Bale itong motor na ito ay binigay ito doon sa upload ko kagabi yung nagpagawa ng washing machine. Kahapon, araw ng linggo. Bali, hindi na ito pinagawa. Ito daw ay gumagana pa. Pero, ano daw, umuugong lang. Dahil, yung kanyang shafting, pagka ugain mo, ay may uga. Ayan o. Ayan o. Ayan, may uga. Yung kanyang, ito, ayan, natural yan. Pagka ganituhin mo siya, ay mayroon talagang uga. So, try din itong, bali, try ko din itong itester, or itester natin kung ito ba talaga ay gumagana. Dahil sabi sa akin ng may-ari, ito daw talaga ay gumagana. Kaso, namamatay yung aking tester. Hindi ko pa ito napalitan ng battery. Ayan, balatan lang natin itong wire na ito. Brand ito mga kabutingting na ipapalit ko ay Camel. Dali ha. Saan ba yung test probe? Kita naman yung ating tester yata. Yata lang dahil masilaw. Pasensya na sa mga nanood sa aking upload kagabi doon sa bantang dulo, maputi talaga dahil sa araw. So common ito dahil Camel kulay white, tapos ang number 1 naman ito ay kulay dilaw. Yan o, kaso namamatay. Mayroon pa tayong nakuhang resistance kaso namamatay dahil ano ba to, hindi ko pa napalitan ng battery. Dito sa dilaw ay mayroon, tapos dito sa number 2 ito yung kulay gray, mayroon din 500 mahigit. Tapos dito sa kulay pink, ayan, mayroon din. Kaso, namamatay. Bali, ito ay, ang number 1 ito, dilaw. Tapos number 2, kulay gray. Tapos number 3 naman yung kulay pink. Tapos common, kulay white. So, okay ito. Bali, ang gagawin ko na lang nito ay magpapalit na lang ako ng bushing. Tapos, kung mapapansin nyo dito, yung mga tornilyo na yan, yung pinakaulo ay nilagari ko na dahil sinubukan kong tanggalin sa Philips Pro, hindi ko maikot. Kaya nilagari ko na yan doon sa bahay pa lang. So tanggalin lang natin itong pinaka tornilyo nya. Tapos gamit tayo ng flat screw dahil matigas ito. Ayan, ganituhin lang natin. Ayan. Tapos tanggalin pa pala natin yung pinaka tornilyo nito sa ito, yung nakaipit na wire. Yan ang maganda pagka mayroong ganito. Dahil hindi basta-basta na mahugot yung kanyang ito, or maputol yung mga hibla dito na naka-connect sa mga wire. So, ito ating hugutin. Kaso matigas. Ito bigay lang ito. Kaso, ay hindi na ilabas yung rotor. Dahil yung kanyang dito, yung winding nakapasok sa loob. Pag hilahin natin ito, sasabit yung rotor, hindi ito mare-repair. So ganituhin na lang natin ito. Ayan, nandyan yung mga tornilyo na iwan. Tapos dito sa likod natin ipadaan, or wag muna. Baka yan sa likod ay okay pa naman yung kanyang bushing. Oops, dandahanin lang natin para hindi na baka maputulan ito ng hibla. Ayan, sayang.
madudoble yung trabaho natin. Kung sa baga sa halip na salpak lang or magpalit lang ng bushing, ay madadagdagan. Tali muna natin ang kibultayan. Yan sinabi ko sa inyo, pag nagpalit kayo ng ganitong sikanhan na motor, dapat ang ipapalit nyo, tanso rin, hindi aluminum. Tingin ko pinalitan ito ng motor, pero napakaliit ng motor na ipinalit. Yung stator niya napakanipis. Kaya ewan ko kung ito, napakanipis ng stator, napakaliit talaga. Ewan ko kung original niya pa ang motor yan. Parang tingin ko hindi niya na original na motor yan, pinalitan nga siguro. Ayan, sana walang napatid. Tapos ito ay ating pagpagan. Tapos check rin natin yung kapasitor mamaya kung ayan ba okay pa. Pero mga ganitong kapasitor, para sa akin ito, itim yung pinaka wire nya, tapos BM, matibay na kapasitor yan, maliban doon sa kulay red or kulay red at saka kulay itim na wire na BM, medyo mahinang klase yon. Para sa akin, yun yung sa aking experience. So palitan na lang natin ito ng bushing para kahit pa paano tumagal. Pero pagpagano na natin, ayan, tanggalin natin itong pinaka-lock nya. Naku, matigas. Tanggal din. Ayusin lang natin ito para hindi tayo mahirapan sa pagbalik. Ayan, ito yung bushing nya. Itong bushing na ito hindi pa to ganun ka gas-gas. Bali yung sa harap lang, kaso papalitan na natin yan. So ayan, ito yung ating ipapalit na bushing. Ayan, ito yung ating ilagay dito. Tapos lagay natin itong kanyang foam. Tapos ayan ay babasahin natin. Nabulol, nabilaukan sinting. Ito yung ating itutulak kanyang lock sa bushing. Ito hindi naman ito ganun kahirap ibalik tong na ito, yung kanyang lock sa bushing. Pupukin natin ng cutter para bumaon. Okay na yan. Yan Tapos try nating ayan, matigas. So okay na yan. Dagdagan lang natin ito ng langis dahil para basang-basa. Ayan. Tapos maglalagay din tayo ng dito bushing, pero tatanggalin muna natin itong mga tornilyo na ito dahil nilagari ko ito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung bushing. Maganda ang lock nito double lock, naka-double lock, magkaiba ng lock ito sa harap at likod. Ayusin lang natin dito banda dahil natupi. Okay na yan. Or kahit pwede na rin natin yung hindi na ikabit dahil naku, naloko na, basang-basa. Siguro ito ay nilangisan ng may-ari nung nagbigay sa akin itong electric pan na ito. Ayaw niya na ipagawa dahil sulit na daw siya nito. Ay tinanggap ni Inteng, sayang So yan, lagyan natin ng bushing. Tapos lagay natin ito. Basain lang natin ito ng bahagya dahil basang-basa.
Ayan, lagay natin itong lock. Ano muna natin, i-bend muna natin ito pababa. Ayan. Tapos, kabit natin. Ito, pwede na itong hindi na natin yan ikabit. Dahil, ito pa lang ay pwede na. Ay nako, mukhang kailangan natin ikabit pala ito. Dahil, ay hindi naman nagagalaw sa kamay yung bushing. Kaso, balik natin. Dahil parang, ano siya, malambot. Yung kanyang lock. Ayan. Dali lang naman ito. Hindi ito ganun kahirap na ibalik pag mga ganitong lock. Ayan. Tapos galawin natin yung bushing. Ayan, hindi nagagalaw. Gitna lang natin. Ayan. So ito ay ating assemble. Naparami ng langis yung sa likod. Kaso mamaya pala natin i-assemble yan. Linisan muna natin yung kanyang shafting. Andali ha. Mukhang mayroon ng mga gasgas ang kagwang ha. Lihain muna natin yung shafting nya. Ayan. Lihain muna natin ito bago natin ilabas yung kanyang spacer. Dahil matigas tanggalin dahil kalawang. Dahil sa kalawang. Ayan, tanggalin natin. Mukhang marami ng groove ito mga kabuting-ting. Liha, ewan ko lang kung kaya pa to sa liha. Yan, bali lihain ko muna ito mga kabuting-ting. Linisan ko. Pero itong shafting na ito may tama na yan ha, malalim. Pero tingin ko kaya ko pang iusob yan dahil wala akong ibang pamalit na shafting. So stipot mo na kayo dyan. Linisan ko muna itong ihi. Ayan, bali naliha ko na. Grabe talaga ang kapal nito. Kapal. Grabe ng lalim. Talagang marami ang groove. So gagawin lang natin ito ay pupukin lang natin dito. Usob natin. Tapos lagay natin yan dyan. Tingin ko pwede pa yan. Tapos bawasan ko ito ng spacer na makapal. Tingnan muna natin ha. O yan, bali ito yung pinaka groove nya. Mukhang konti lang yung papatungan ha. Dali ha. Yung iusob ko pa. Konti na lang talaga. Usob natin konti. So ito yaking linisan muna ulit. Lihain ko pa ito. So stipot muna kayo dyan. So ayan, naliha ko na yung shafting nya. Grabe talagang lalim ng groove dito mga kabuting-ting. So kabit natin ito. Tapos ganun din yung spacer. Andali ha. Nakabaliktad. Ayan. Ito yung groove nya mga kabuting-ting oh. Ayan. Tapos papatong yung pinaka-bushing. Dito na siya papatong. Hindi na siya papatong dyan. Pero tatama pa rin dyan yung bushing. Pero hindi na sasayad dun sa pinaka-groove nya. Dito na sa dito sa tawag niyan, dito sa walang groove. Hindi na yan sasayad yung groove niyan dahil malalim na yan eh. Kaya ganyan lang yung aking pamamaraan pagka wala akong shafting dahil ito makikita nyo sa aking mga upload, bibihira ako magpalit ng shafting. Dahil sa aking experience, yung pamalit na yung pamalit na or replacement na shafting hindi tumatagal ba, kaya hindi ako mahilig. Yung ginagawaan ko na ng paraan. Ayan, lagyan natin to ng langis. Ayan. At sandali pala para may paliwanag ko. Itong shafting na nakakabit dito, hindi rin ito pwedeng gamitin dahil magkaiba ang thread nya no. Ito medyo yung thread nito malalayo, ito kasi fine thread or malalapit ang thread nitong aking ikakabit. Hindi naman kasi pwedeng ilipat itong gearbox na ito dito dahil ang tornilyuhan nito pa L, ito pa triangle, kaya hindi pwede. So ito yung ating kabit na yung pinaka rotor nya or shafting na may kasamang rotor.
Dandahanin lang natin na huwag tamaan yung pinaka winding nya. Ayan, dahil pag tinamaan yung winding, nako, patay. Sandali ha, yatang ganito ang, hindi ganito ang posisyon nito. Ayan, yan yung posisyon nya. Tapos pasok natin itong wire dito. Tapos puputulan natin itong wire nya mga kabutingting dahil mahaba. Ang switch kasi nito ay nasa taas. Mag-DIY lang tayo mamaya sa switch. Bale yung original pa rin na switch ang gagamitin nito. Nasaan ba yun? Ito. Tapos dito pa rin natin ito ilalagay sa kanyang pagtornilyuhan. Kaya mag-DIY lang tayo dito kasi kung makikita nyo ito, walang pinakatornilyuhan ng walang pinakatornilyuhan ng switch. So maghahanap pa lang muna ako ng tornilyo nito, kahit dalawa or tatlo, kahit dalawa lang. Kung may 4 na tornilyo maganda rin. Ayan, may tornilyo ako nahanap kaso 3 piraso lang. Pwede na rin siguro ito, kahit dalawa nga lang pwede. Kaya so, tornilyo na natin yan. Ayaw na lang, Nay. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na lang. Ayan. So, 3 tornilyo lang. Ayaw na, ayaw na. Salamat, Nay. Yan, mayroon tayong nahihila. So, okay na yan. Paparinig ko lang sa inyo mamaya kung ayan ba ay magkakayod mga kabutingting. Dahil yung aking ikinabit dyan na shafting ay marami na talagang gasgas yun. Sandali at maghahanap muna ako ng tornilyo nitong kagwang. Saan ko ba nailagay? Ayan, dito lang pala yung tornilyo. So tornilyo lang muna natin ito. Hindi maganda yung panahon, kulog ng kulog. Ayan. Tapos yan pala itong nya, tanggalin natin ito. Tulin na natin lahat ito. Yan, sa aking pagkakaalam, ito yung number 1, ito yung number 2 at ito yung number 3. Pag mga ganito, tulin natin. Ayan, aluminum yung kanyang ito. So ito ating putulin dahil masyadong mahaba. Ito magagamit ko pa ito. Yan, itong mga na ito, pandugtong sa mga pag nag-repair ako ng motor ng washing or spin dryer, gagamit ko yung na yun, yung wire. Yan, balatan natin yung mga wire. Yan. Tapos ito yung ating gagamitin na tornilyuhan sa switch. Tanggalin muna natin itong mga tornilyo. Ayan. Ito lang ang ating kailangan. Dali ha. Putulin na natin ito. Ito yung gagamitin natin, tornilyo. 2 piraso. Ayan, putulin natin ito. Tigas ha. Ayaw na. Hindi na. Sige, ibot na naliha. DIY ito mga kabutingting. Wala tayong ayun putol ah.
So ito yung ating tornilyo natin ito dito. Uy, merong ano sa lalim. Tumutukod. Ayan. So ito yung ating ilalagay dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos hanap tayo ng pagpupwistuhan. Or kaya tanggalin muna natin ito. Dali ha. Butasin muna natin yan dyan. Isama na natin sa pagtornilyo. Ayan. Ayan, tornilyo na natin. Bukaan lang natin. Naiipit pa rin naman to sa ano eh. Ayan. Okay na yan. Anak ko. Mali. Tama. Okay. Okay na yan. Para-paraan lang mga kabuting-ting. Ayan. Tapos lagyan pa natin ito ng 2 tornilyo. Yan, bali hindi abutin ng shafting yan. Huwag nyo lang itapat yung tornilyo sa shafting para hindi aabot. Tingin ko hindi aabot yan. Dito tayo, dito natin ilagay yung isa. Ayan. Okay na yan. Okay na. Tapos ito dito natin ilagay mamaya yung tornilyo nya. O kaya pwede rin dito. So wirings natin. Pero sige, huwag nang linisan. Yan, lagyan natin ito ng soldering lead. Itong para sa speed. Yan, bali iwasan yung wag makalanghap ng ano mga kabuting-ting, yung usok pag naghinang kayo. Yan, ang biruan nito kulay dilaw. Hinang lang natin dito banda. Yan, tapos number 2 kulay gray. Yan. Tapos, kamatis. Tanggal. O, yan. Tapos, number 3, kulay pink. Dito naman, kahit magkabaliktad-baliktad mga kabuting-ting, hindi naman sasabog yung electric pan nyo. Pag nagkabaliktad, ito lang ang hindi pwede yata ibaliktad. Yata lang ha, dahil hindi ako sigurado. Dapat talaga yung common ay tandaan kung anong kulay. Tapos lalagyan natin ito ng close end wire connector. Ayan. Tapos tornilyo na natin yung switch nya. Saan yung tornilyo? Dali ha, hanapin ko muna yung tornilyo kung saan ko nailagay yung kaninang kagwang. Yan, tornilyo na natin itong switch. Hindi ko mahanap yung tornilyo nya. Uy, maluwag Mali. Hanap na lang tayo ng ibang tornilyo dahil maluwag. Ito, pwede na siguro itong tornilyo na ito. Kamatis. Ito, pwede na ito.
Ayan. Tapos, paandarin natin. Kaya, saksak ko muna yung power cord. Pwede yung umandar na yan. Hindi ko alam kung saan banda yung number 1 yan. Hugutin ko muna yung ano. Ayun, hindi umandar. Lagay natin dito. Ayan, umandar na. Yan yung number 1, number 2, number 3. Ang mabilis ito mga kabuting-ting. Hindi halos mapigilan. Patay. Okay na ito. So ilagay ko muna yung capacitor dito. Tundilyo natin dito sa ano, kaya tanggalin muna natin itong puliris. Tinamaan pa, matigas. Naku, matigas ang tornilyong kagwang. Nasugatan pa si inting ah. Dali, dito ko na ito ilagay. Naku, daming dugo. Dali. Ayan, bali dito natin ilagay na lang yung kapasitor. Huwag na sa gilid. Matigas yung tornilyo. Disgrasya patuloy si inting kagwang ah. Ganun talaga. Ayan. Hindi ko muna papalitan ng kanyang ano, kapasitor. Okay na yung ganyan. Hindi na siguro sasayan. Ito na lang ang tanong kung ito kakasya dito sa butas. Ayun, saktong sakto. Tunilyo na ay, andali. Magpapalit din yata tayo nito ng ito. Dahil try na lang natin. Tingin ko talaga maiksi eh. Try na lang. Kaso hindi rin mag-ano dito. Hindi magkasya. So palitan ko muna ito ng ganito. Yung swing arm nya. Ayan. Ito yung ating ipapalit. Halos magkaparehas lang naman. Pero hindi lang magkasya ito. Dahil maliit ang butas. Kaya palitan na natin yan. Tawan pa. Gutom na yata sinting ah. Tornilyo. Testing muna natin kung ito ba ay magsiswing ng maayos. Isaksak ko muna dito yung power cord. Tingnan muna natin kung magsiswing siya. Nakaw, naglagatak mga kabuting-ting kagwang. Naglagatak. Ayan o. Patay tanan. Ugutin natin. Nakaw. Tanggalin natin itong kanyang knob. Nagdugo. Kamatis na. Nadisgrasya, natusok yung aking hinlalaki sa ano. Phillips screw. Dumulas. Yan. Tanggalin ko muna yung dalawang tornilyo dito sa takip ng gearbox. Ayan, natanggal ko na yung dalawang tornilyo. Uy, mali pala yung tinanggal kong kagwang talaga. Ito pala. Ayan. Malalim na. Yan o. Malalim na yung ano nya. Palitan natin ito. Palitan na rin natin itong pinion nya. Dali, hanap tayo. Hanap tayo sa aking box. O yan, meron ako dito nahanap. Lipat lang natin yung spring at saka bulitas. Disgrasya talaga. Dugo ng dugo. Matis. Itong ikakabit ko, sikanhan lang ito, pero maganda pa yung ano niya, yung kanyang mga ngipin. Ito ay dugo mga kabuting-ting. So tornilyo ko lang ulit yung dito, tornilyo sa gearbox.
Tinanggal ko pa itong tornilyo na ito sa capacitor. Ang kagwang talaga. Akala ko tornilyo yun sa gearbox. Mali, sinting. Galaw pa yung ating camera. Ayan. Tingnan natin kung magsuswing na. Anong maingay Alin bang maingay? Yung gear ba? Or itaas natin itong kanyang ito. Alin bang kayang maingay? Mabilis naman. Hindi ko mawari kung saan yung maingay Ayos naman yung kanyang ikot. Magsiswing na rin. Okay na yan mga kabuting-ting. Tatawag naman yung may-ari niyan kung mamatay na. Basta importante, balikan lang natin. Yan ang pinakamahalaga. So kita nyo naman umaandar na. Bali di ko na siguro ipakita yung pag ano nito, paglagay na nito at saka yung pinakatakip pati yung screen LC. Continue na lang natin ito mamaya pagka na-symbol ko na. Ayan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Yan, hindi ko pa na-symbol. Bali nagkaroon siya ng problema mga kabuting-ting. Yung ito ay sumasayad nung nandyan pa yan, hindi ko pa nilagari. Kaya ang ginawa ko, nilagari ko muna yan siya para itong kanyang swing arm ay hindi sasayad dito dahil lumalagutok. So pakita ko na lang sa inyo kung ito ba ay lalagutok pa. Mahirap pagka ganitong magkaiba ang brand mga kabuting-ting. Kaya pero tsaga-tsaga lang, kaso ayun, may bumukol. Ayan. Itong ano na ito. Dali dahil maglagay tayo ng washer. Itong bushing na sira. Lagay natin yan dyan. Saka natin ilagay yung LC. Naku, mukhang loose thread pa yata ito Ay, hindi pala. Kala ko loose thread. Ayan. Tapos, lagay natin itong switch. Kasi hindi ko naka number 1 yata ito. Saan na naman ito Ayan, 0. Tapos lagay natin ito. Ayan. Ayan. Ngayon, tatry natin. Saksak ko nito yung power cord. Ewan ko lang kung nilagay ko sa 0. Nakakalito kasi pag mga ganyan na rotary. Ayan, umandar na. Kagwang. Kung anong number yan. Yan, naka 0 pa nga yan. Patay. Hanggang sa mamatay. Yan yung 0 pala. Ulitin natin. Nakakalito pag mga ganitong ano niya, hawakan. Ayan, yan yung 0. Ayan, tapos lagay natin sa ayan, number 1. Ayan, bilis mga kabuting-ting, number 1 pa lang yan. Ayan So, lagay natin sa number 2. Yatang baliktad tingnan nga natin. Ayan pala yung number 1. Nabaliktad yata mga kabuting-ting pag ano ko sa switch. Yan yung number 3.
Dapat yan yung number 1. Number 2, number 1. So, ang gagawin na lang nito ay wala na siyang magiging problema kung kahit nagkabaliktad. Bali, ayan yung 0. Bali, pag ganito na lang ang ikot. Yan, pag ganyan, no? O, yan yung number 1. Sa halip na dapat ito ay pag ganyan dapat talaga. Pero wala naman siyang magiging problema. Nabaliktad ang putik. O, yan yung number 1. Naging napunta sa number 3 sa ano yan? Sa pag hinang ko. Ayan, number 2. O, yan yung number 3. Naloko sinting Pero importante, mandar. Sabi ko nga kahit nga magkabaliktad-baliktad yun, hindi naman, wala namang problema. Hindi naman yan sasabog. So, okay na ito mga kabuting-ting. Pero yung pag doon, pag tawag yan, uulitin ko yan. Pag hinang, pero hindi ko na ipapakita. So, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. Yan, kung nagustuhan nyo at mayroon kayo ditong natutunan, yan baka pwede pong palike at pakishare itong video na ito. At higit sa lahat, kung pwede, pwede po kayong mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, yan. Bali, pasensya na po itong video na ito. Hindi ko na ito mai-edit dahil hapon na. So ako'y mag-iwan na po sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.